Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 45 hanggang 48. At sa mabuting balitang ito, si Jesus ay pumasok sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. At totoo, noong panahon ni Jesucristo, ang templo na dapat ay tahanan ng kanyang Ama at kung saan ang sangkatauhan ay makikipagtagpo sa Diyos, sa loob ng mga liturhiya, sa loob ng mga panalangin, ay totoong hindi na nangyayari. Sapagkat ang templo noong panahon ni Jesucristo ay naging isang lugar ng negosyo, pagpapalitan ng salapi, pagbibilihan ng mga hayop na isasakripisyo. At ngayon, sa ebanghelyong ito, ay sinabi ng malakas ni Jesucristo na sa gitna ng mga gawaing ito, hindi na naging bahay dalanginan ang tahanan o ang templo ng Diyos. At sa mga gawaing ginagawa roon, hindi na banal ang mga gawaing nagaganap kung hindi kasalanan dahil lahat ay nagnanakaw. Ang ibig sabihin, may mga tao na nasa loob ng templo na wala namang interes na sumamba at manalangin sa Diyos. Ang tanging interes nila kaya sila ay naroon para magkaroon at magkamal ng salapi para sa kanilang mga sarili. Kaya nga, ang mga taong iyon ay kailangan gawin ng lahat kahit pa nga mandaya, kahit pa nga magsinungaling. Kaya nga sinabi ni Jesucristo ang isang malakas na salita, ang templo ay naging lungga ng mga magnanakaw. At para sa atin ngayon, sa araw na ito, maaari nating sabihin na si Jesucristo ay dumarating at pumapasok sa kalooban natin. Sapagkat sa banal na kasulatan ay sinabi rin na ang simbahan, ang bawat isang Kristiyano na nabinyagan, ang ating katawan, ang ating buhay ay nagiging templo ng Espiritu Santo. At ngayon ay dumarating si Jesucristo. Kung ang ating bang buhay, kung ating bang kalooban ay totoong nagiging templo ng Espiritu Santo. Dumarating si Jesucristo para suriin at tignan ito. Ang buhay ba natin ay buhay panalangin? Tayo ba ay nabubuhay sa Espiritu at ating pinaglalabanan ang tawag ng laman? Tayo ba ay tapat sa ating buhay, sa ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa? Tayo ba ay hindi naghahangad ng mga bagay para sa atin lamang? Hindi ba natin ninanakaw ang kaluwalhatian ng Diyos? Ibinibigay ba natin sa Diyos ang para sa Kanya? Ibinibigay ba natin sa kapwa ang para sa kanila? Ito ang kahulugan ng hustisya o katarungan. At kapag hindi ito nagaganap sa ating buhay, hindi natin na ibibigay sa Diyos ang para sa Kanya. Hindi natin na ibibigay sa Kanya ang oras na dapat ay sa Kanya. Hindi natin na ibibigay sa Kanya ang pasasalamat na dapat ay sa Kanya. Hindi natin nabibigay sa ating kapwa, lalo na yung mga nangangailangan, ang tulong para sa kanila. Kaya't maaring sabihin sa atin ng Panginoon ngayon, ang buhay natin ay nagiging lungga ng mga magnanakaw. Hindi na isang lugar o isang buhay o isang templo na nagiging bahay dalanginan. Kaya nga sa araw na ito tayo ay tinatawagan ng Diyos. Ang buhay natin, ang ating kalooban, ang ating puso ay isang lugar kung saan dapat ay makatagpo ang Diyos. At dumadaan si Jesucristo ngayon sa ating buhay, nais niyang pumasok para tayo ay linisin. Ipagtabuyan itong mga maling kaugalian.
ipagtabuyan ang mga maling mga nakasanayan at ibalik sa totoong kalikasan. Sa ating kalikasan, tayo ay mga nilikha at mga anak ng Diyos. Nais tayong ibalik doon ng ating Panginoon. Nais niya tayong likhain muli. Nais niya tayong pagpanibaguhin muli. At nais niyang ibalik ang ating ugnayan sa pamamagitan ng pananalangin sa Diyos Ama na nasa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.